Nelson, anong ginagawa mo dito? Bakit? Bakit mo ako nakuhang iwanan? Nelson, huwag kang gumawa ng eksena rito. Hindi. Ang tagal kong dinala sa puso at isipan ko ang mga katanungang ito. Ngayong nagkita na tayo, gusto kong sagutin mo ko. Gusto kong maliwanagan. Ami, bakit? Bakit mo kami nakuhang ipagpalit sa iba? Kami ng mga anak mo. Alam mo bang halos mabaliw ako sa kakaisip kung bakit ka nakikipaghiwalay sa akin? Alam mo bang ilang gabi akong hindi makatulog? Pwede ba, Nelson? Umalis ka na. Pinagtitinginan na tayo ng mga customer ko. Hindi. Bakit? Natatakot ka bang malaman nila na iniwan mo kami ng anak mo para sumama sa ibang lalaki? Nahihiya ka bang malaman nila na isa kang taksil? Taon 2008, Laguna. Yakap-yakap ni Ami ang kanyang 3 maliliit na anak habang sumisiksik sa isang sulok ng kanilang tinitirhan dahil sa malakas na ulan. Maliit lang ang kanilang bahay na may 4 na sulok, gawa yun sa sawali. May maliit na kusina at doon sa kanilang ginagawang sala ay doon na rin sila natutulog at kumakain. Dito anak, umusad ka pa rito, nababasa yung likod mo. Nay, kailan pa kaya titigil ang ulan? Ang dami nang tumutulo sa sira nating bubong nababasa na yung loob ng bahay natin. Maghintay lang tayo, titila rin yan. Maya-maya lang ng konti. Nilalamig ba kayo mga anak? Halika kayo't yumakap kayo kay nanay. Napabuntong hininga na lamang si Ami dahil sa kanilang kalagayan. Sanay naman siya sa mahirap na buhay, ngunit naaawa siya sa mga anak na naghihirap sa kanilang sitwasyon. Nay, gutom na po ako. Sandali lang anak ha, hintayin na lang muna natin ang tatay nyo. Ay, Nelson, nasaan ka na ba? Ilang minuto rin ang lumipas bago dumating si Nelson. Basang-basa yun ng ulan at nanginginig sa lamig. Ami, mahal? Andyan ang tatay mo, Dino. Pagbuksan mo ng pinto. Tumalima naman agad ang bata at kaagad na binuksan ang pinto ng maliit nilang pinagtagpi-tagping kubo. Mano po, tay? Pumanik na po kayo para makapagbihis. Ang basa-basa niyo po, Ay, kaawaan ka ng Diyos, anak. Eto, may dala akong ulam. Nakapagsaing na ba nanay nyo? Nay, may sinaing na po ba? Wala pa Naubusan tayo ng bigas, hindi ba? Ay, oo nga pala. Eto, nakabili naman ako ng 5 kilo. Naku, parang nabasa rin yata. Hindi naman. Nakalagay naman to sa makapal na plastik. Kuhanin mo na nang makapagsaing ka na. Paniguradong gutom na yung mga bata. Dino, ikaw na munang bahala sa mga kapatid mo, ha? Doon kayo umupo sa sulok para hindi mabasa ng tulo ng ulan. Maghahanda lang ako ng hapunan natin. Sa edad na 6 na taong gulang, marunong nang mag-alaga ng kanyang mga kapatid si Dino. Dahil siya ang palaging naiiwan sa mga yon sa tuwing nasa ulingan ang kanyang nanay at tatay. Pag-uuling ang kanilang ikinabubuhay, maingat na kinarga ni Dino ang bunso niyang kapatid na 1 taong gulang pa lamang. Nagtungo siya sa sulok para maupo. Pinasandal naman niya sa balikat ang isa pang kapatid na 2 taong gulang dahil yon ay inaantok na. Malalim na ang gabi, saka pa lamang sila nakapaghapunan. Mabuti na lamang at tumila na rin ang ulan. Sa kanilang pagtulog, pinagmasdang mabuti ni Ami ang kanilang mga anak. Nelson, sobrang hirap na ng buhay natin. Lumalaki na ang mga bata, tapos ganito lang tayo. Anong kinabukasan na maibibigay natin sa kanila? Mahal, hindi naman panghabang buhay na maghihirap tayo. Papabor din sa atin ang panahon. Kailan pa? Awang-awa na ako sa mga bata. Sa tuwing umuulan ng malakas, nahihirapan sila dahil sa napapasok tayo ng ulan. Sa tuwing kumakalaman sikmura nila, wala akong maibigay na saktong pagkain. Mabibilang nga lang sa daliri ang mga panahon na nakakainom sila ng gatas Huwag kang mag-alala, mahal. Makakaraos din tayo. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Buti pa siguro. Mga ibang bansa na lamang ako. May kakilala akong makakatulong sa akin. Mag-a-abroad ka? Paano ng mga bata dito?
Alam mo namang hindi ko sila maaasikaso dahil sa uri ng trabaho ko. Ay, yun na nga rin ang iniisip ko eh. Gusto kong magtrabaho para sa kanila pero hindi ko yata makakayang mapalayo sa mga bata. Dito na lang tayo. Magkakasama tayo sa hirap at ginhawa. Pamilya tayo. Dapat buo lagi. Walang pwedeng lumayo. Subalit isang araw, habang nasa ulingan ang buong pamilya, ang isang anak nina Ami at Nelson na 2 taong gulang pa lamang ay nahulog sa butas ng nagbabagang uling. Nasunog ang isang paa nito. Ilang araw ang itinagal nila sa ospital pero dahil sa mga komplikasyon, tuluyang nasawi ang bata. Nelson, ano nang gagawin natin ngayon? Nawalan na nga tayo ng isang anak. Lubog na lubog pa tayo sa pagkakautang. Kahit ako, Ami, hindi ko na alam kung anong gagawin. Hindi na nga ako makapag-isip ng matino eh. Isa na lang ang paraan na alam kong makakatulong sa atin, mahal. At kahit anong gawin mong pagtutol, hindi na ako magpapapigil. Ano yun, mahal? Aasikasuhin ko ng lahat ng mga kailangan. Mangingibang bansa ako. Susulat ako sa kaibigan kong nasa Maynila. Ayoko sanang magkalayo tayo pero naisip ko rin mas makabubuti sa atin yan. Kung yan ang iyong pasya, hindi ko hahadlangan. Alam kong para sa pamilya natin to, mahal. Huwag ka mag-alala, hindi ko pababayaan ang mga anak natin. Makalipas ang 1 buwan, nakatanggap ng tawag si Ami mula sa kanyang kaibigan. Pinapaluwas siya nito ng Maynila para asikasuhin ang mga papeles papunta sa Middle East. Mag-iingat ka doon, mahal. Masyadong malayo ang pupuntahan mo. Baunin mo ang pagmamahal ko. Pinapangako ko, Nelson. Ito na magiging simula ng lahat. Makakaahon na din tayo sa hirap. May papaayos na rin natin ang ating tirahan. Hindi na kayo matutulog na walang laman ng sikmura. Magsisikap ako para mabigyan ng maayos na kinabukasan ng ating pamilya. Nay, huwag niyo pong kalimutang sumulat ha. Mag-iingat po kayo. Mamimiss ka namin ni Bunso, Nay. Huwag ka nang umiyak, anak. Lagi ako magpapadala sa inyo. Mahal na mahal ko kayo, mga anak ko. Huwag kayong pasaway kay tatay, ha? O siya, aalis na ako. Basta, mag-iingat kayo rito. Nelson, ang mga bata, huwag mo silang pababayaan. Mahal na mahal ko kayo. Habang nakasakay sa jeep, pinupunasan ni Ami ang mga luhang nag-uunahang tumulo sa kanyang pisngi. Alam kong mahirap, pero para sa inyo, kakayanin ko. Mabigyan ko lamang kayo ng magandang buhay. Ilang buwan din ang inilagi ni Ami sa Maynila. Kahit nahihirapan sa pang-araw-araw na pangangailangan, hindi siya sumuko. Halos araw-araw din siyang tumatawag sa pamilya gamit ang nabili niyang isang second-hand na cellphone na Nokia 3210. Sa isang kapitbahay naman siya kumukontak sa kanyang mag-aama hanggang sa tuluyan na siyang nakalipad papunta sa Saudi Arabia. Sa pagtapak niya sa bahay ng kanyang magiging amo, sobrang nanibago ang babae. Kaya mo to, Ami. Nasa bansa ka ng mga Arabo. Kailangan mong sanayin ang sarili mo sa kanilang kultura. Naging maayos naman ang pagtatrabaho niya doon at hindi siya gaanong nangulila dahil may isang kamahan siyang Pinay din. Walang iba kundi si Lotlot. Anong probinsya mo, kabayan? Taga Laguna ako. Ikaw? Leyte. Salamat naman at may Pinay na akong kasama dito. May makakasundo na ako. Alam mo naman tayo mga Pilipino, nagkakasundo agad sa mga bagay-bagay. Matagal ka na ba dito, Lotlot? Oo, mabait kasi mga amo natin. Hindi nananakit ng mga kasambahay kaya hindi ko sila maiwan-iwan. Saka ako lang inaasahan ng pamilya ko sa Pinas. Kung hindi ako kakayod, walang magpapaaral sa mga kapatid at mga pamangkin ko. Wala ka bang anak, Lot? Dalaga pa ako, Ami. Sa ilang taon ko na dito, hindi ko na naisipan pa mag-asawa. Tutal, marami naman akong pamangkin. Pag tumanda na ako, may mag-aalaga naman siguro sa akin. Ikaw ba, may asawa at mga anak ka na? Naikwento ni Ami ang kanyang buhay sa bagong kaibigan.
kung bakit siya nakikipagsapalaran doon at kung sino ang kanyang mga inspirasyon para pumasok sa pagiging isang domestic helper. Lahat tayo'y may mga dahilan at may kanya-kanyang pinaguhugutan. Pero iisa lang ang nais natin, Ami. Yun ay ang mabigyan ng magandang kinabukasan ang mga mahal natin sa buhay. Buwan-buwan nagpapadala ng pera si Ami sa kanyang pamilya. Nakabili na rin ng cellphone si Nelson at lagi silang nag-uusap na mag-asawa tungkol sa mga plano nila para mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak. 6 na buwan nang nasa Saudi ang nanay mo, Dino. Unti-unti na rin nababayaran natin ang mga utang natin. Napakalaking bagay talagang ginawang pagsasakripisyo ng nanay ninyo. Oo nga po. Ngayon, nakakakain na kami ni Bunso ng mga pagkain na hindi namin natitikman noon. Hayaan mo, anak. Pagkatapos kong mabayaran ng lahat ng mga utang natin, itong bahay naman ang ipapaayos natin. Hindi ko sasayangin ang perang pinaghihirapan ng nanay ninyo. Sa pagpatuloy ng paglipas ng mga buwan, unti-unti na ring naipapaayos ni Nelson ang kanilang tirahan. Ang dating bubong na yari lamang sa pinagtagpi-tagping yero ay naging purong yero na ngayon. Naging sementado na rin ang kalahating bahagi ng kanilang bahay na noon ay yari lamang sa sawali at butas-butas pa na tinatabingan lamang ng mga sako. Hangang-hanga talaga ako sa iyo, Nelson. Sa lahat ng kakilala kong nag-abroad ang asawa, ikaw lang ang tunay na nagpapahalaga sa bawat sentimong pinapadala sa iyo. Bakit nyo naman ho nasabi yan, Mang Arnulfo? Ikaw kasi ginamit mo ang pera para ayusin ang buhay ninyo. Yung iba kong mga kakilala, ayun, kapag bagong padala ang mga misis nilang nasa abroad, akala mo mga tumatakbo sa politiko. Nagwawaldas agad ng pera, pampainom sa mga barkada. Bumabaha ang mga nakakalasing na inumin, pati mga bayarang babae. At ang mas malala pa, walang binibili para sa mga bata. Napupunta pa sa ibang babae ang pinaghirapan ng kanilang mga kabiyak dahil sa one-day millionaire sila sa beer house. Ay, hindi ko po kayang gawin ang mga ganyang bagay, Manong. Alam ko pong hindi madali ang trabaho ni Ami doon. Nagsisikap siya para sa pamilya namin. Kaya lagi kong nilalaan ang mga padala niya sa mga makabuluhang bagay para pag uwi niya, makikita niya ang bunga ng kanyang sakripisyo. Tama yan. Kaya nga hinahangaan kita eh. 1 taon pa lang si Ami sa Saudi pero makikita na ang bunga. Sana hindi ka magbago, Nelson. Naku, Manong Arnulfo, kahit sa panaginip hindi ko nakikitang nilulustay ko ang pera ni Ami sa mga walang kwentang bagay. Ay, siya nga pala. May 500 ka ba dyan? Ibabalik ko rin kaagad kapag nanalo yung manok ko sa sabong. Sabi ko na nga ba meron naman. Ikaw talaga, Mang Arnulfo. Dinaan mo na naman ako sa paganyang-ganyan mo. Manghihiram ka lang pala. Epektibo naman, di ba? Kita mo, hindi mo na ako matanggihan. Diyan ako bilib sa inyo, Manong Arnulfo. Eto na yung 500. Kaya kayo tumatandang binata dahil dyan sa mga manok nyo eh. Inuuna nyo pa kasi ang mga yun kaysa maghanap ng mapapangasawa. Ay, ano ka ba? Yun na nga lang ang libangan ko eh. At saka, di ko na kailangan ng babae sa buhay ko. Masaya na ako sa mga manok ko. Sige na, maiwan na kita. Naghihintay ng mga kasabong ko ron. Ay nako, ito talagang si Mang Arnulfo. Samantala, isang text ang natanggap ni Ami mula sa di kilalang numero. Hi, musta na you? Sino kaya to? Hindi naman si Nelson to dahil hindi naman yun nagte-text. Hindi na pinansin ni Ami ang naturang text message. Inatupag niya na lamang ang kanyang mga gawain nung araw na yun. Ngunit pagsapit ng gabi, muling nagpadala ng mensahe ang taong nagmamay-ari ng numero na nag-text sa kanya. Ako to, si Roland. Kaklase mo dati nung elementary. Musta na? Roland? Maya-maya ay nagring ang kanyang cellphone at sa puntong yon ay curious siyang malaman kung sino ang nangungulit sa kanya. Hello? Sino to? Ami? Ako to, si Roland Fernando. Naalala mo pa ba ako? Oo. Roland, naalala kita. Teka, paano mo nakuha ang number ko?
Iningi ko kay Mia. Uy, nasa Saudi ka na pala ngayon. Musta ka na? Si Mia ang kaibigang tumulong sa kanya. Isa yung recruiter. Nakipagkumustahan siya kay Roland at marami silang napag-usapan nung gabing yun. Tila kinilig pa si Ami nang banggitin ng lalaki ang masasayang ala-ala nila noon. Crush na crush niya kasi dati si Roland. Grade 5 pa lamang sila ay malaki na ang pagkagusto niya sa lalaki. Kaso lumipat sila ng tirahan ng kanyang mga magulang. Hanggang sa sabay na nasawi ang kanyang ina at ina sa isang landslide. Hindi na siya nakabalik sa dating tinirhan hanggang sa nakapangasawa na at yun ay walang iba kundi si Nelson. Sige Roland ibababa ko na. Ang mahal pa naman ng load kapag overseas call. Salamat ha. Medyo naibsa ng pangungulila ako sa Pinas. Walang anuman. Sige, bye na. Ingat ka dyan ha. Bye! Pagkababa niya ng cellphone ay agad niyang inilagay sa phone book ang pangalan ni Roland. Napapangiti pa siya habang naghahanda sa kanyang pagtulog. Doon nagsimula ang pagkahumaling ni Ami sa mga text message ni Roland. Araw-araw yung nagte-text sa kanya para mag-good morning o di kaya ay mag-good night. At paminsan-minsan din yung tumatawag sa babae. Hanggang sa si Ami na mismo ang kusang nagpapadala ng mga mensahe sa lalaki. Pakiramdam niya hindi buo ang kanyang araw kapag hindi niya yung nakakausap sa text man o sa tawag. Ami, alam kong hindi mo ko paniniwalaan pero kailangan ko na tong sabihin sa'yo. Ha? Ano yun, Roland? Pinapakaba mo naman ako eh. Alam kong mali dahil may pamilya ka na pero mahal kita, Ami. Noon pa man may nararamdaman na ako para sa'yo. Ami, mahal kita. Ha? Ano ba yung pinagsasasabi mo? Nakakatawa ka naman eh. Hindi ako nagpapatawa. Sinasabi ko lang ang totoong nararamdaman ko. Handa akong maging kabit mo. Sagutin mo lang ako ng oo. Roland, may mga anak na ako. May asawa. Ibaling mo na lang sa iba yung pagtingin mo, okay? Talaga bang wala akong pag-asa sa'yo, Ami? Kasi pakiramdam ko, may pagtingin ka rin naman sa akin eh. Hindi ba? Ano? Huwag mo nang i-deny pa. Hindi ka naman siguro makikipagkwentuhan sa akin araw-araw kung hindi ka nag-e-enjoy. Di ba? Oo, masaya akong nakakakwentuhan ka, Roland. Pero hindi naman kita minamadali, Ami. Handa naman ako maghintay. Sana lang hindi mo na patagalin pa. Good night na, Ami. Hindi na nakasagot pa ang babae dahil ibinabana ni Roland ang tawag nito. Halos isang linggo ring hindi nagparamdam sa kanya ang lalaki. Hindi niya rin maipaliwanag kung bakit hinahanap-hanap niya ang tawag at text ni Roland. Hanggang sa siya na ang tumawag doon dahil parang mababaliw na siya kapag hindi niya nakausap ang lalaki. O Ami, napatawag ka? Namimiss mo na ako, no? Sa pagkarinig niya sa boses ng lalaki ay parang nabigyan siya ng kakaibang kaligayahan. Ha? Hindi wala lang ako makausap kaya tinawagan kita. Bakit nga pala hindi ka na nagpaparamdam? Nagpapamiss lang. Kahit miss na kita, pinipigilan kong sarili ko na makausap ka kasi napag-isip-isip kong wala naman talaga akong pag-asang makapasok dyan sa buhay mo. Loko ka talaga. Pwede naman tayo maging magkaibigan Ayoko. Gusto ko higit pa ron. Elementary pa lang tayo, nararamdaman ko na to. Kaya ngayon nabigyan tayo uli ng pagkakataong magkausap. Hindi ko na itatago nararamdaman ko. Makakapaghintay naman ako eh. Makakapaghintay? Hindi ka na nga nagpaparamdam? Kung hindi pa ako tumawag, hindi ko na maririnig yung boses mo. Oh, di inamin mo rin. Namiss mo rin ako. Oo na, namiss po kita. Happy? Happy. Ibig bang sabihin nito, may pag-asa ako? Ewan ko sa'yo. Siya, bye na. Magtatrabaho pa ako. Tatawag ako mamaya ha, kapag matutulog ka na. Bye. Gumaan naman ang dibdib ni Ami matapos na maibaba ang tawag. Ay, ano bang ginagawa mo sa akin, Roland? Bakit parang ikaw nang nagbibigay ng ligaya sa akin? Isang araw, tumawag sa kanya si Nelson para mangumusta.
Sa unang pagring ng kanyang cellphone ay excited siyang damputin yon sa pag-aakalang si Roland ang tumatawag. Pero nang makita ang pangalan ng asawa sa screen ay nagbago ang ekspresyon ng kanyang muka. Hello? Oh, bakit Nelson? Kumusta ka na, mahal? Hindi ka ba busy? Medyo busy Sinagot ko lang tong tawag mo. Baka kasi importante ang sasabihin mo. Mahal, pag uwi mo, magugulat ka na lang sa bahay natin. Ibang-iba na to sa dati. Mabuti naman. Mahal, miss na kita. Pag uwi mo, naku, paliligayahin kita ng husto. Miss na miss ko na yung mga yakap mo, mahal. Nelson, ibababa ko na. Nandito na ang mga amo ko, baka mapagalitan ako Bye! Bye, mahal. I love you. Nanibago naman si Nelson sa kanyang asawa. Parang nag-iba ang sigla ng boses nito. Madalang lang siyang tumawag dahil alam niyang nakakaistorbo siya sa trabaho ni Ami at sa puntong yon, nahahalata niyang parang nagmamadali ang babae. Hindi mapakali si Nelson. Nag-alala siya na baka kung napano ang kanyang asawa. Marami pa naman siyang nababalitaan na minamaltrato ang mga OFW ng kanilang amo. Kaya kinabukasan, tinawagan niyang muli si Ami. Mahal, may dinaramdam ka ba dyan? Sabihin mo lang sa akin, sinasaktan ka ba ng amo mong Arabo? Ginugutom ka ba? Mababait ang mga amo ko, Nelson. Kahit marami akong trabaho rito, nakakakain naman ako na maayos. Kaya huwag ka mag-alala. Sigurado ka ba na okay ka lang? Oo, sabi. Bakit parang matamlay ka? Pagod lang ako. O sige na, bye na. Kailangan ko na magpahinga. Bye, mahal. I love you. Napabuntong hininga na lamang si Nelson nang walang makuhang sagot mula sa kanyang asawa. Dati ay ito pa ang nag-I love you sa kanya, pero ngayon ay pangalawang beses na binaliwala siya noon. Pagod lang sigurong mahal ko. Wala ba naman tigil sa trabaho Tay, gusto ko pong makausap si nanay. Nako, anak, pinatay na ng nanay mo yung tawag. Magpapahinga na raw siya. Sa susunod na lang, ha? Sige po, tay. Samantala, nag-e-enjoy naman si Ami sa pakikipag-usap kay Roland. Matapos kasi siyang makipag-usap kay Nelson, ay kaagad niyang tinawagan ang lalaki. Kailan mo ba ako sasagutin, Ami? Alam mo, ikaw, hindi ka makapaghintay. Gusto ko na kasing tawagin kang baby. Promise na hindi mo ako lolokohin, ha? Oo naman, kahit itaga mo pa sa bato. Sus, totoo? Pex man, mamatay man. Okay, babe. Ha? Anong sabi mo? Loko to, sabi ko, okay, babe. Ibig bang sabihin yan, sinasagot mo na ako? Bakit? Ayaw mo? Siyempre gusto. Yes! Yes! I love you, babe. I love you too, babe. Kada may bakanteng oras ang babae ay si Roland kaagad ang kanyang tinatawagan. Makailang beses na rin niyang nireject ang tawag ni Nelson. Tay, nakausap mo na po si nanay. Hindi anak Hindi niya kasi sinasagot ang mga tawag ko. Bakit po kaya? Hindi ko rin alam Baka busy lang ang nanay mo kaya ganun. Nelson, kumusta na buhay natin ngayon? Ay, may problema ako, Manong Arnulfo. Hindi ko na kasi nakokontak si Ami. Nag-aalala ako na baka pinagbawalan na siya ng mga amo niya na tumawag sa amin. Di ba mababait naman ang mga amo niya? Gaya nga ng sabi ni Ami. Wala kang dapat ipag-alala. Ibang kutob ko Hindi naman kasi siya dating ganun. Baka minamaltrato na siya ng mga Arabo dun. Tapos baka hindi lang siya nagsasabi sa akin. Nagpapadala naman ba ng pera sa iyo yung asawa mo? Hindi pa nga po pero ayos lang naman sa akin yun. Ang inaalala ko ngayon, baka sinasaktan na siya dun. Baka busy lamang. Alam mo namang Ramadan, maghintay ka lang at kokontakin ka rin ng asawa mo, Nelson. Samantala, babe, nakakahiyaman pero ikaw na lang talagang malalapitan ko Oh, bakit? Anong problema? Medyo nagka-problema kasi ako Nagamit ko yung perang pinahawak sa akin ng kaibigan ko. Itinaya ako sa sugal. Akala ko kasi mananalo ako Kaya ayun, nadali. Naku, problema nga yan. Baka naman pwedeng makahiram ako sa iyo.
Promise, babayaran ko rin sa oras na makaipon ako. Huwag ka mag-alala, may nakuha na akong bagong trabaho. Kailangan ko lang kasi mabayaran yung pera ng kumpare ko eh. Magkano bang kailangan mo? 10,000 lang. Ha? Ang laki naman. Pero sige, pahihiramin kita. Naku, salamat babe ha. Hulog ka talaga ng langit sa akin. Ang swerte-swerte ko sa'yo. I love you so much, babe. I love you too, babe ko. Isang araw, tumawag si Ami kay Nelson. Ipinaalam nito na hindi muna makakapagpadala dahil nagkaroon ng aberya sa kanyang sahod. Ayos lang yun, mahal. May naitabi pa naman akong pera dito tsaka may kinikita naman ako sa pag-uuling. Gagamitin ko yun para makapagpatayo tayo ng maliit na tindahan. Ang mga bata, kumusta? Maayos naman, alagang-alaga ako sila. Mahal, sigurado ka bang ayos ka lang dyan? Nag-aalala na ako sa'yo kasi hindi mo sinasagot yung mga tawag ko. Ayos lang ako. Busy lang talaga kaya hindi ko nasasagot yung mga tawag mo. Saka sa sobrang pagod ko, hindi ko na nakukuha pang tumawag sa inyo eh. Intindihin mo sana ako, Nelson. Hindi biro ang trabaho ko rito. Oo naman, naiintindihan kita, mahal. Mahal? O ano, may sasabihin ka pa ba? May gagawin pa kasi ako eh. I love you, mahal. Miss na kita. Bye na, Nelson. May gagawin pa ako. Sandali! Ano na naman ba? Gusto ko lang namang marinig yung I love you mo. Nagagalit ka ba, mahal? Sige na, tinatawag na ako ng amo ko. Mamaya na lang. Bye! Napabuntong hininga na lamang si Nelson sa kabilang linya. Pero kahit na nagtatampo na siya sa asawa, pilit niya pa ring isinisiksik sa utak niya na pagod lamang yon sa trabaho. Kaya ganoon na kung makipag-usap sa kanya. Ewan ko ba, Lot, pero hindi na kasi ako masaya kapag siyang nakakausap ko eh. Ibang-iba kay Roland na umaapaw ang kilig ko. Payong kaibigan lang, Ami. Hindi siya nangihimasok ako pero pwede mo namang iwasan si Roland para hindi masira ng tuluyan ng pamilya mo. Sabi mo nga noon, may pinaglalagyan ng perang pinapadala mo sa asawa mo. Bihira lang ang ganoong lalaki, Ami. Halos lahat ng mga kakilala ko ay sa ibang bagay nilulustay ang perang pinaghihirapan ng mga misis nila. Gusto ko man niyang gawin pero parang mapabaliw ako kapag hindi ko nakakausap si Roland eh. Isang araw nga lang na hindi ako makatawag sa kanya. Grabe na yung pangungulila ko. Abay, tinamaan ka nga talaga. Sana lang hindi ka pineperahan ng lalaking yan. Mukhang nagpapadala ka pa naman sa kanya. Hiram niya lang yon, Lot. Babayaran niya rin. Basta, ito lang ang may papayo ko. Huwag mong hahayaang masira ang pamilya mo. Sila ang dahilan kung bakit ka nagsusumikap, kung bakit ka nandito. Sa sinabing yon ni Lotlot, parang natauhan si Ami. Naisip niyang tama ang kanyang kaibigan, kaya sinubukan niyang putulin ang ugnayan nila ni Roland. Pero makalipas ang ilang araw, napagtanto niyang hindi niya pala kaya. Mas mahal na niya ang lalaki kesa kay Nelson kahit hindi pa sila nagkikita. Nagpapadala pa naman siya ng pera kay Nelson pero hindi na siya naglalambing doon. Palagi siyang nagmamadali kapag kausap ang asawa. Masabi niya lang na nakapagpadala na siya ay kaagad niyang tinatapos ang kanilang usapan. Hindi niya na rin nagagawang kausapin ang kanilang mga anak. Hanggang isang araw, Babe, may naisip ako negosyo. Kaso kulang ako sa puhunan eh. Magpapatayo sana ako ng vulcanizing shop dito mismo sa bahay. Naisip kong padagdagan sana sa'yo para kapag umuwi ka ng Pilipinas ay may pagkunan tayo ng panggastos. Magandang ideya yan, babe. Sige, magpapadala ako sa katapusan. Salamat, babe ha. Lagi mong sinusuportahan ang mga gusto ko. Yung 10K na hiniram ko sa'yo, dito rin mapupunta kaya wala kang dapat alalahanin. Mapapakinabangan mo pa rin yung pera. Saka gusto ko nang hilahin ng mga oras eh. Buwan at taon para makasama na kita. Sabik na ako sa'yo, babe. Ako rin naman, babe. Sobrang excited na akong makita at mayakap ka. Konting tiis na lang. Malapit na din namang matapos ang kontrata ko dito. Sa hindi inaasahang panahon, pinagbakasyon si Ami ng kanyang mga amo sa Pilipinas. 2 buwan ang binigay nito sa kanya. Kaagad siyang tumawag kay Roland para ipaalam sa lalaki ang magandang balita. Nako, masayang-masaya akong marinig yan, babe. Sa wakas, makakauwi ka na.
Tumawag din siya kay Nelson na hindi na muna makakapagpadala sa loob ng 2 buwan dahil isasama siya ng kanyang mga amo sa ibang lugar. Hindi rin umano siya makokontak dahil walang signal sa kanilang pupuntahan. Mag-iingat ka doon, mahal ha? Hindi mo ba kakausapin ng mga bata? Ikis mo na lang ako sa kanila. Nagmamadali kasi ako eh. Basta wag mo silang pababayaan ha. Pakisabi kay Dino, alagaan niyang kapatid niya. Ikaw din, alagaan mong sarili mo para sa mga bata. At syempre, para din sa iyo, mahal. Pagka-uwi ng Pilipinas, dumiretso si Ami kay Roland. Sabik na sabik silang nagyakapan. Kahit nasa istasyon pa sila ng bus ay hindi na nila napigilan ang magpalitan ng maiinit na halik sa labi. Maganda ka pa rin hanggang ngayon, babe. Pakiramdam ko hindi ka tumanda. Ikaw pa rin yung Ami na kaklase ko noon nung elementary. Pagkakaiba nga lang ay may kurba na ang sexy mong katawan ngayon kumpara noon. Ikaw din naman mas lalo kang pumogi. Mas masarap na ako ngayon, babe. Kita mo tong abs ko? Pagsasawaan ko yan mamaya, babe. Habang nakasakay ng bus, naglalaplapan ang dalawa na parang sila lang ang tao roon. Wala silang pakialam na pinagtitinginan na sila ng kanilang mga katabi. Ang tanging mahalaga ng mga sandaling yon ay ang kanilang mga nag-aalab na damdamin. Makalipas ang 1 oras, nakarating na sila sa tahanan ni Roland. May kalakihan ang inuupahang bahay ng lalaki. Kalahating semento yon at kalahating amakan. Babe, ito yung sinasabi kong vulcanizing shop na itinayo ko. Pera mong ginamit dyan, kaya sa iyong kita ng vulcanizing shop natin na yan. Babe, ano ka ba? Ang sakin ay sa'yo rin. Hindi ko kailangan kunin ang kita niyan. Talaga, babe? Oo naman. Mamaya na natin pag-usapan yan, babe. Dumiretso na tayo sa kwarto. Nagpupumiglas na tong alaga ko eh. Tayo na. Kanina ko pa rin gustong anuhin yan eh. Sa loob ng 2 buwan, naging masaya si Ami sa piling ni Roland. Mag-asawa na silang talaga sa mga mata ng kanilang mga kapitbahay. Nararamdaman ni Ami ang tunay na pagmamahal ni Roland sa kanya. Maalaga ito, maalalahanin, medyo may pagkamahilig nga lamang. Lagi niyang pinagbibigyan ang hiling nito pagdating sa kama dahil sinusulit niya na ang mga araw na sila ay magkasama. Babe, ayoko nang lagyan ng medyas tong alaga ko. Pwede bang hubarin ko na lang pag naglalaro tayo? Hindi pwede. Alam mo namang babalik pa ako sa Saudi. Paano kung mabuntis ako? Eh di nasira pa ang mga pangarap natin. Huwag ka na lang kayong bumalik doon, babe. Dito na lang tayo. Mabubuhay naman kita eh. Babe, may mga anak pa ako naghihintay ng mga padala ko. Kailangan pa nila ako. Mga anak mo o si Nelson? Babe, wala na akong pagmamahal kay Nelson. Kinakausap ko lang naman siya noon dahil ama siya ng mga anak ko eh. Nakipag-iwalay ka na ba sa kanya? Hindi pa, pero alam ko sa sarili ko na ayaw ko na sa kanya. Hayaan mo, pagbalik ko ng Saudi, makikipaghiwalay na ako. Paprangkahin ko na siya. Promise yan ha. Kung noon payag akong maging sabit lang, ngayon nakasama na kita, hindi ko nahahayaang makihati pa kay Nelson. Aking ka lang ng buong buo, babe. Oo naman. Sa'yo lang talaga ako, babe. Marami na tayong plano. Pinapangako ko sa'yo, tutuparin natin ang lahat ng yon na magkasama. Samantala, todo kayod naman si Nelson sa pag-uuling. Bukod sa yun na ang nakasanayan niyang trabaho ay maraming mamimili ang naghahanap sa kanyang gawang uling. Sobrang sipag mo naman, Nelson. Baka magkasakit ka na niyan. Parang wala sa abroad ang asawa mo kung kumayod ka. 2 buwang hindi makakapagpadala si Ami, Mang Arnulfo, kaya kailangan kong mag-uling para hindi malugi ang maliit na sari-sari store namin. Saka kailangan ko rin makaipon. Marami pa kasi kaming plano, oras na makauwi na siya rito. Paano hindi malulugin tindahan mo eh? Mas marami pang utang kesa benta. Huwag mo na kasing pautangin yung hindi nagbabayad. Naaawa kasi ako, Manong eh. Lalo na kapag sinasabing wala silang maulam o di kaya walang maisaing. Alam mo naman na dumaan din ako sa ganyang hirap. Nakakaawang isipin na nakakatulog sa gutom yung mga bata. Hanggat may maipapautang ako sa kanila, ayos lang kahit matagal silang magbayad. Sa hirap ng buhay ngayon, kailangan mong unahin ang mga importante.
Ang sabihin mo, kailangan nilang unahin magbayad para makautang sila uli. Ang hirap sa iyo masyado kang mabait. Alam mo nang inaabuso ka ng ilang mga kapitbahay natin sige ka pa rin ng sige. Tingnan mo, ikaw tuloy ang nahihirapan. Di naman po. Malakas pa naman ako. Sa ngayon, malakas ka. Paano kung magkasakit ka? Paano na mga anak mo? Sino mag-aalaga sa kanila? Ikaw naman, Manong Arnulfo. Nega mo naman. Nega na kung nega. Nagsasabi lang ako ng totoo, Nelson. Teka lang. Magkano bang utangin nyo? Isang araw, inatake ng mataas na lagnat si Nelson. Nawalan siya ng ganang kumain. Inuubo rin siya at nanginginig ang buo niyang katawan. Tay, a-absent na lang po ako sa school para maalagaan ko kayo. Huwag na, anak. Kaya ko naman ang sarili ko. Paano po si Bunso? Ako nang bahala sa kapatid mo. Pumasok ka na. May exam kayo, hindi ba? Sigurado po kayo, Tay? Oo, wag mo na kaming alalahanin. Ako nang bahala rito. Malakas si tatay, hindi ba? Kayang-kaya ko to. Kahit nang hihina, nakuha pa ring alagaan ni Nelson ang kanyang bunsong anak. Ay, kung nandito ka lang sana, mahal. Ikaw sana nag-aalaga sa amin. Mga haplos mo lang ang nagpapalakas sa akin kapag ganitong may nararamdaman ako. Miss na kita, Ami. Sa pagbabalik ng kanyang asawa sa Saudi, hindi na yun nagparamdam pa kay Nelson. Nawalan na siya ng ganang makipag-usap sa kanyang asawa. Para saan pa, si Roland na ang kanyang asawa. At sa tuwing naiisip niya si Nelson, wala na siyang makapangpagmamahal para sa lalaki. Ayos na tong package mo para sa Pinas Para ba sa mga anak mo yan? Oo, lahat yan para sa mga bata. Kumusta naman ang pagstay mo doon, Ami? Paniguradong masayang-masaya mga anak mo. Kaso, ngayon mo palang maaasikaso ang package. Nahuli na sa pag-uwi mo doon. Kay Roland ako umuwi, Lot. Ibig mong sabihin, hindi mo nakapiling ang mga anak mo? Oo. Kaya nga bumabawi ako ngayon sa ipapadala kong package para sa kanila Lalagyan ko to ng maraming laruan at mga damit. Napatingin na lamang si Lotlot kay Ami sa paraan na nadidismaya. Wala ka na ba talagang nararamdaman para sa asawa mo, Ami? Lot, si Roland na ang mundo ko ngayon. Kahit pigain ko pa ang puso ko, hindi na talaga to tumitibok kay Nelson. Hindi ka ba naaawa sa mga anak ninyo? Sila ang una maaapektuhan kapag nakipaghiwalay kasama nila. Alam mo, Lot, simula nung si Nelson ang nakasama ko, lagi kami naghihirap. Hindi ko nga naranasang makabili ng mga bagong bra at panty Laging sa ukay-ukay lang galing ang mga panloob ko. Pati damit. Sobrang hirap namin noon. So, sa tingin mo kung kay Roland ka sasama, hindi na kayo maghihirap? Oo. Kasi nga, itsura pa lang ni Roland, alam kong magagaan ang trabaho niya. Kahit nagre-rent lang siya ng bahay, nakuha niya naman magpatayo ng vulcanizing shop. Hindi katulad ni Nelson, puro pag-uuling lang ang alam. So, sa tingin mo, mabubuhay ka niya nang hindi naghihirap? Ganoon ba? Sabi mo noon, maski pag ang asawa mo, bakit parang minamaliit mo na siya ngayon? Kasi yun ang totoo, Lot. Kung hindi ako nagpunta dito, malamang patay na ngayon ang pamilya ko sa gutom. Gusto ko namang maranasan na tumira sa Pilipinas na hindi naghihikahos sa buhay. Makikipaghiwalay ka na ba sa asawa mo? Hindi na kailangan, Lot. Tutal, hindi naman na ako uuwi doon. Basta para sa akin, si Roland ang asawa ko ngayon. Siya na ang buhay ko. Hindi ako pabor sa desisyon mong yan. Pero sino ba naman ako para makialam? Hindi ba? Isang araw, kagagaling lang ni Dino sa paaralan nang may pumaradang truck sa harap ng kanilang bahay. Tatay, may naghahanap po sa inyo. Ano po bang kailangan nila? Package yata yan ng nanay mo, Dino. Nakatanggap kasi ako ng tawag kanina na may ide-deliver na package sa atin. Talaga po? Wow! Excited na akong buksan yan, Tay! Sa loob ng bahay, isa-isang inilabas ni Nelson ang laman ng malaking kahon. Puro laruan, damit at sapatos yon ng kanyang mga anak. May mga gamit sa paglilinis ng katawan, delata, noodles at chocolates. Tay, wala po sa inyo?
Wala anak eh. Baka nakalimutan lang ilagay ng nanay mo. Nakalimutan? Grabe naman si nanay. Kahit isang damit, hindi kanya pinadalhan. Ayos lang yan anak. Hindi naman ako naghahangad ng material na bagay eh. Sapat na sa akin na naalala kayo ng nanay ninyo. Tay, hindi pa rin po ba ninyo nakakausap si nanay? Hindi nga eh. Hindi ko na makontak yung number ng cellphone niya. Nag-aalala na nga ako ng husto eh. Mabuti na lang at nagpadala siya sa inyo. Ano na kaya nangyari kay nanay, tay? Hindi ko nga rin alam eh. Hindi naman siya naglagay ng sulat dito sa mga ipinadala niya. Nang mabalitaan ni Manong Arnulfo ang pagdating ng package, agad siyang nagtungo sa bahay ng kanyang kaibigan. Aba, Nelson, balita ko'y nagpadala ng malaking kahon ng asawa mo. Beke naman may chocolate kang may aabot sa akin dyan. Eto po, Manong Arnulfo. Maraming ang tsokolate sa loob ng kahon na ipinadala niya. Bakit mukhang hindi ka masaya? Sino ba naman ang sasaya, Manong? Ilang buwan ko nang hindi makontak si Ami. Tapos, eto ngayon at nagpadala nga. Wala namang sulat. Hindi ko alam kung anong gagawin ko para makausap siya. Isa pala yan sa pinunta ko dito, Nelson. Alam mo, may isa akong kaibigan sa kabilang bayan. Si Bruno ba? Yung Kristo ng Sabungan? Si Bruno, yung palaging dumadalaw sa inyo dati. Bakit po? Anong balita sa kanya? Hindi nga sana ako maniniwala kaso sabi niya sigurado daw siya. Sigurado ho sa ano? Nakita niya raw si Abby sa isang lunsod na pinuntahan niya. Mga 5 buwan na nakararaan. May kasama raw na lalaki at ang sweet-sweet pa raw nila. Nako, imposible po yun. Nasa Saudi po si Ami. Baka naman kamukha lang. Yun din ang sabi ko sa kanya pero sabi niya sigurado daw siya na si Ami yun. Marami naman magkakamukha, Manong Arnulfo. Pero malay mo naman kung si Ami nga yun, Nelson. Kung si Ami po yun, bakit ibang lalaki ang kasama niya? Di ba dapat akong kasama niya? Saka, kung si Ami yun, nakita niyo sana umuwi siya dito sa bahay namin. Kita niyo namang kapapadala niya lang. 3 taon ang kontrata niya sa Saudi, Manong Arnulfo. Oo nga, Pwede mo bang dagdagan ang mga tsokolate ko, Nelson? Para naman may kutkutin ako bukas at sa susunod na bukas. Alam mo na, minsan lang makatikim ng mga imported na tsokolate itong kaibigan mo Oo naman po, bibigyan ko din kayo ng sabon at shampoo. Ito. Aba, ayos na. Matagal din bago ko ito mauubos. Maraming salamat, Nelson, ha? Teka, naghapunan na ba kayo? Hindi pa kasi ako kumakain May kanin at ulam sa lamesa, Manong. Kumain ka na ron. Ayan, kakasabong nyo, nakakalimutan nyo ng kumain. Buti pa yung mga manok, 4:00 pa lang ng hapon, pinapatuka nyo na. Ang totoo niyan, walang bigas sa bahay Naubos ko kasi ang pera ko. Kakapatuka ng mga manok. Bueno, kakain na nga lang ako dyan sa loob. Lumipas ang mga buwan, hindi na muling nagpadala si Ami sa kanyang pamilya at ang lubos na nagbigay pasakit kay Nelson ay ang natanggap niyang text message mula sa dating numero ni Ami. Nelson, ayaw ko nang bigyan ka ng alalahanin. Gusto ko lang malaman mo na hindi na ako uuwi sa inyo. Tinatapos ko na ang relasyon nating dalawa at ang obligasyon ko sa inyo ng mga anak natin. Ami. Pagkabasa noon, hindi makapaniwala ang lalaki. Kahit ilang buwan nang hindi nagpaparamdam ang kanyang asawa ay hindi sumagi sa kanyang isipan na makikipaghiwalay yun sa kanya. Dali-dali siyang sumagot sa mensahe, nagtatanong kung ano ang dahilan. Sinubukan niya pang tumawag, ngunit hindi nag-ring ang kabilang linya. Hindi ako naniniwala rito. Alam kong may mali. Ami, sagutin mong tawag ko. Gusto kitang makausap. Paulit-ulit na nagdial si Nelson, pero bigo siyang makausap ang asawa. Ilang mensahe rin ang pinadala niya, ngunit hindi yun sumasagot. Anong kasalanan ko? Bakit? Bakit, Ami? Labis na nadurog ang puso ni Nelson ng mga sandaling yun. Naguguluhan siya kung bakit yon ang naging desisyon ng kanyang asawa.
Pinuntahan niya si Manong Arnulfo na naging matalik niyang kaibigan kahit malayo ang agwat ng kanilang edad. Yun lang ang kanyang nakakausap pagdating sa problema. Niyaya niya itong uminom na hindi naman tinanggihan ng lalaki. Paisang case na tayo ng Beer Nelson hindi mo pa rin sinasabi ang problema. Walang problema, Manong. Uminom ka lang dyan. Sagot ko naman. Kilala kita. Nung pamanay alam kong kapag ganyang uminom ka, may mabigat kang problema. Minsan ka lamang uminom, Nelson. Yung huling nakita ko nung namatay yung anak mo. Sabihin mo, ano yung pinag-aaralan mo ngayon? Nanatili lamang nakatingin si Manong Arnulfo sa kanya, handang makinig kung anuman ang kanyang ilalahad na problema. Nakikipaghiwalay sa akin si Ami, Manong. Ano? May bakit? Nakausap mo ba siya? Kailan? Inilahad ni Nelson ang lahat sa kaibigan. Hindi na rin niya itinago ang labis na sakit na kanyang nararamdaman. Sabihin mo sa akin, Manong, ano ba nagawa kong pagkakamali sa kanya para hiwalayan niya ako? Ano kayang dahilan? Hindi naman kayo nakapag-usap, hindi ba? Baka ibang tao nag-text sa'yo at binibiro ka lamang. Alam kong si Ami yun, Manong. Sa kanya galing yung message at siya mismo ang nag-type. Ginawa ko naman ang lahat para mapabuti mga anak namin, Inilalaan ko sa mapapakinabangang mga bagay ang perang pinapadala niya. Pero bakit niya ako ginaganito? Bakit? Si Ami lamang ang tanging makakasagot ng mga katanungan mong yan, Nelson. Mula noon, halos araw-araw nang naglalasing si Nelson. Parang nawalan na ng direksyon ang kanyang buhay. Noong una, hinahayaan lang siya ni Manong Arnulfo. Ito na rin ang nagkukusang mag-alaga sa bunso niyang anak kapag nasa eskwela si Dino. Nelson, hindi solusyon sa problema ang pagpapakalunod sa alak. Ayusin mo yung sarili mo. Para saan pa, Manong? Nung sinabi ni Ami na hindi na siya uuwi rito, para na rin ako namatay. Wala na akong ganang mabuhay pa. Si Ami lang ang buhay ko, Manong. Magpakatatag ka para sa mga anak mo, Nelson. Hindi ka ba naaawa sa mga bata? Simula nung magkaganyan ka, naging mabigat na ang pinapasan ni Dino. Maawa ka naman sa kanya. Wala kang karapatan mangima sa buhay ko, Manong. Wala kang karapatan. Abay, gago ka pala Hoy, Nelson, isang babae lang si Ami. Maraming babae dyan na pwede mong ipalit sa kanya. Pero itong mga anak mo, hindi mo na mapapalitan. Kaya magtino ka para sa kanila. Si Ami lang ang buhay ko, Manong. Huwag mo na akong pakialaman. Gago pa lang talaga Bahala ka sa buhay mo. Mag-asawang suntok ang binigay ni Manong Arnulfo sa magkabilang pisngi ni Nelson. Galit na galit ang lalaki dahil sa kahibangan ng kanyang kaibigan. Kailangan ko tong gawin para magtino ka, para mahimasmasan ka, para magpatuloy na mabuhay para sa mga anak mo. Itinulak ni Nelson si Manong Arnulfo, ngunit hindi siya gumanti ng suntok. Nang akmang susuntukin siyang muli ng kaibigan, ay umiyak siya at sumalampak sa lupa. Manong Arnulfo, patay ka na lamang ako. Ayoko na mabuhay pa. Patayin ka na ako. Nanggigigil na ibinaba ni Manong Arnulfo ang kanyang kamao na malapit nang tumama sa muka ng kanyang kaibigan. Umupo siya sa harapan nito at hinawakan ang balikat ni Nelson. Sana naman ay isipin mo rin ang mga anak mo, Nelson. Sa iyo lamang sila umaasa. Ikaw ang pinagkukunan nila ng lakas. Paano na lamang sila kung mananatili kang ganyan? Matapos sabihin yon ay umalis na ang matanda. Samantala, walang tigil naman sa pag-iyak si Nelson. Nakita siya ng kanyang mga anak. Lumapit ang dalawang bata sa kanya. Tay, ayos lang po ba kayo? Mas lalong lumakas ang paghagulhol ni Nelson nang marinig ang boses ni Dino
at ng kanyang bunsong anak. Nilapitan niya ang dalawang bata at mahigpit na niyakap ang mga yun. Iniwan na tayo ng nanay niyo, mga anak. Hindi na siya uuwi sa atin. Ayaw niya na sa atin. Hindi niya na tayo mahal. Hindi niya na ako mahal. Hindi man lubusang naiintindihan ni Dino ang lahat, pero niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ama. Napagtanto niya na kaya pala laging naglalasing ito ay dahil sa pangiiwan ng kanilang nanay. Tahan na po, Tay. Nandito naman kami ni Bunso. Hindi namin kayo iiwan. Mahal na mahal ka po namin, Tay. Mahal na mahal ko rin kayo, mga anak. Patawarin niyo ako kung napabayaan ko kayo ng kapatid mo. Simula ngayon, aayusin ko na ang buhay ko. Ang buhay nating tatlo. Kahit masakit para kay Nelson ang ginawa ni Ami, sinikap niyang makabangon sa pagkalugmok. Nagsimula silang muli ng panibagong buhay kasama ang kanyang dalawang anak. Magkaganon pa man, hindi niya isiniksik sa ulo ng mga bata na masama ang kanilang ina. Mga anak, kahit iniwan tayo ng nanay niyo, wag na wag kayong magtatanim ng sama ng loob sa kanya, ha? Bakit po, Tay? Talaga namang bad siya eh. Dino, anak, may dahilan ng nanay niyo kaya siya nakipaghiwalay sa akin. Baka may nagawa akong hindi niya nagustuhan o kung ano man. Nanay niyo pa rin siya. Igalang niyo at irespeto. Hindi, Tay. Galit po ako sa kanya. Sinaktan ka niya. Dino, masamang magtanim ng galit. Nanay mo siya. Mahal na mahal ka niya. Mahal? Hindi, Tay. Hindi niya tayo mahal. Sabi niya babalikan niya tayo, pero bakit ganito? Wala na akong nanay, Tay. Sa puso ko patay na siya. Ikaw na lang ang magulang namin. Wala na siya. Wala na. Anak! Matapos yung sabihin ni Dino, tumakbo siya palabas ng kanilang bahay. Nakasalubong naman niya si Manong Arnulfo. Nelson, ano nangyari doon kay Dino? Mukhang galit na galit ah. Napagalitan mo ba? Galit siya sa nanay niya, Manong Arnulfo. Kahit ilang beses ko pang sabihin na huwag magtanim ng galit kay Ami, ang tigas pa rin ng ulo. Hindi mo mayaalis sa kanya ang ganong pakiramdam, Nelson. Saksi siya kung gaano ka naapektuhan ng paghihiwalay ninyo, kaya hindi natin siya masisisi. Samantala, natapos na rin ang kontrata ni Ami sa kanyang amo. Kaya naman umuwi siya sa bahay ni Roland. Babe, kita mo tong pinatayo kong bahay para sa atin? Ang ganda, hindi ba? Oo nga, babe. Hindi talaga ako nagsisisi na ikaw ang pinapadalhan ko ng pera. Salamat, babe, ha? Ang swerte ko talaga sa'yo. Sabi ko naman sa'yo, babe, seryoso ako sa'yo at mahal na mahal kita. Lahat ng mga pinaghirapan mo sa Saudi, makikita mong nasa mabuting kamay. Ngayon nakauwi ka na, ano ng plano mo? Plano saan? Tungkol sa mga anak mo. Diba sabi mo, kukunin natin sila sa tatay nila para sama-sama na tayo dito? Oo, babe, pero hindi na muna ngayon. Kailangan ko pa kasing mag-ipon para sa pag-aaral nila. Ibig mong sabihin, babalik ka pa sa Saudi? Mag-a-apply akong muli, pero gusto ko sana sa Hong Kong na. Akala ko ba okay ka na magstay dito for good? Total, may lupa naman na tayong nabili. Saka may konti naman na tayong negosyo. Gusto ko kasi, babe, na bumawi sa mga anak ko eh. Gusto kong pag humarap ako sa kanila, may pagmamalaki na ako para sumama sila sa akin. Baka kasi kung ano-ano ng mga paninirang ginawa sa akin ni Nelson eh. Alam ba niyan dahilan kung bakit ka nakipaghiwalay? Wala akong binanggit sa kanya tungkol sa'yo, pero sa paglipas ng 1.5 taon, tanggap niya naman na siguro yon. At isa pa, wala naman siya magagawa. Tapos na kami, wala nang dapat ay paliwanag pa. Hanggang sa isang araw, niyaya ni Manong Arnulfo si Nelson na sumama sa kanya sa isang derby na magaganap sa kabilang lungsod. At dahil medyo nagkahilig na rin si Nelson sa sabong, sumama naman siya sa matanda. Halos mapatalon sa tuwa si Nelson nang manalo ang manok ni Manong Arnulfo. Habang papalabas sa malaking sabungan ay walang patid ang kanilang kagalakan. Tiba-tiba ka ngayon, Manong ah. Mukhang malaki ang pinusta mo ah. Mas lalo ka naman. Kailangan natin mag-celebrate.
halika, kumain na muna tayo. Sabi ng kaibigan ko, may masarap daw na karinderya dito. Nag-order kaagad ng ulam at kanin ang dalawang lalaki. Matapos na kumain, nagyaya si Manong Arnulfo na mag-videoke sandali. Nasa katabi lang ng karinderya ang videokehan at ayon pa sa silbidora doon, iisa lang ang may-ari noon. Habang kumakanta si Manong Arnulfo, nag-order naman ng beer si Nelson. Nakailang bote na sila nang muling kumuha ng beer ang lalaki. Akmang iaabot niya na ang bayad sa kahera nang siya ay mapahinto. Nakita niya kasing pumasok sa karinderya ang isang babae na pamilyar para sa kanya. Pinagmasdan niya yung mabuti. Kamukhang kamukha ni Ami sa tindig, sa porma at pananamit. Nakikita niya talaga si Ami sa babaeng yun. Maliban lang sa kulay blonde na buhok noon. Titig na titig sa kanya si Nelson. Napukaw lang ang atensyon niya nang makailang ulit na siyang tinawag ng kahera. At nang tinanong kung magbabayad ba siya o hindi, kaagad niya namang iniabot ang pera sa kahera at pasimpleng nagtanong, "Miss, kilala mo ba yung babaeng yon?" Ay, siya po yung asawa ng may-ari nitong videokehan. Saka yung karinderya. Bagong uwi lang po yan galing Saudi. Sa Saudi? Anong pangalan niya? Ma'am Ami. Siya po si Ma'am Ami. Pagkarinig ng pangalang yon, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Nelson. Nanlamig ang buo niyang katawan at halos hindi siya makagalaw. Halo-halo ang kanyang nararamdaman. Galit, tampo, pananabik at pagkalito. Hanggang sa hindi niya na napigilan pa ang kanyang sarili. Nilapitan niya ang naturang babae. Ami? Ang abala sa pakikipag-usap na si Ami ay napalingon sa kanya. Ganoon na lamang ang gulat nito nang siya ay makita. Nelson, anong ginagawa mo dito? Bakit mo ko nakuhang iwanan? Nelson, huwag kang gumawa ng eksena rito. Hindi. Ang tagal kong dinala sa puso at isipan ko ang mga katanungang ito. Ngayong nagkita na tayo, gusto kong sagutin mo ko. Gusto kong maliwanagan. Ami, bakit? Bakit mo kami nakuhang ipagpalit sa iba? Kami ng mga anak mo. Alam mo bang halos mabaliw ako sa kakaisip kung bakit ka nakikipaghiwalay sa akin? Alam mo bang ilang gabi akong hindi makatulog? Pwede ba, Nelson? Umalis ka na. Pinagtitinginan na tayo ng mga customer ko. Hindi. Bakit? Natatakot ka bang malaman nila na iniwan mo kami ng anak mo para sumama sa ibang lalaki? Nahihiya ka bang malaman nila na isa kang taksil? Nelson, ano ba? Sagutin mo ko, Ami. Saan ako nagkulang? Saan? Hindi pa ba sapat na dahilan ang hindi na kita mahal kaya ako naghanap ng iba? Ha? Oo, iniwan ko kayo. Dahil alam kong hindi ako aasenso sa isang dukhang kagaya mo. Walang diskarte sa buhay. Umaasa lang sa mga pinapadala ko. Nagsusumikap din naman ako para sa pamilya natin, ha. Nagsasakripisyo din ako. Hindi pa pala sapat yun para sa'yo? Lahat ng pinapadala mong pera napupunta sa mga makabuluhang bagay. Nakabayad ako ng mga utang natin, napagawa kong bahay at nakapagtayo ako ng sari-sari store. Hindi na uwi sa wala ang mga pinapadala mo. Ang sakit, Ami. Ang sakit-sakit na marinig na minamaliit mo ko. Tapos na ang usapang to, Nelson. Umalis ka na. Masaya na ako kay Roland. At kita mo naman, may negosyo na kami. Hindi na ako magugutom. Hindi gaya nung kasama pa kita. Naiintindihan mo ba? Oo, naiintindihan ko na ngayon. Malinaw na sa akin ang lahat. Isa kang ambisyosa, hindi na ko kontento. Masaya akong malaman na masaya ka sa piling ng bago mong kinakasama. Hiling ko ang kaligayahan ninyo habang buhay. Mabilis na tumalikod si Nelson matapos sabihin ang mga katagang yun. Narinig niya pa ang bulong-bulungan ng mga tao pero wala na siyang pakialam. Kung anong saya niya kanina ay doble-doble pa ang nararamdaman niyang sakit nung mga oras na yun. Iiyak mo lang yan, Nelson, para gumaan naman ang pakiramdam mo. Hindi ko akalaing ipagpapalit ako ni Ami sa iba. Hindi ganun ang pagkakakilala ko sa kanya, Manong Arnulfo. Nagbabago talaga ang ugali ng tao.
Ngayong nakita mo ng tunay na kulay ni Ami, sana naman ay hindi mo na isiping magbalik doon sa karinderya nila para awayin siya. Hayaan mo na lamang sila. Hindi. Napakasakit ng ginawa niyang ito. Inintindi ko siya noon dahil umaasa akong uuwi pa rin siya sa amin matapos ang kanyang kontrata. Pero ngayong alam ko nang kaya siya nakipaghiwalay ay dahil mayroon na siyang ibang kinakasama. Hindi ako makakapayag na maging masaya sila ng lalaking yun. Kailangan nila magdusa. Ay, ano naman ang pinaplano mong gawin? Ipapabarang ko yung lalaki para bumalik sa akin si Ami, Manong Arnulfo. Sa kabila ng lahat ng ginawa ni Ami, gusto mo pa rin bumalik siya sa'yo? Mahal na mahal ko po siya. Gagawin kong lahat para bumalik siya sa akin. Kahit na isanla ko pang kaluluwa ko sa demonyo, Manong. Itong tandaan mo, Ami. Ipapabarang ko kayo. Makikita mo! Samantala, nagmamadaling umuwi si Ami sa kanilang bahay para ipaalam kay Roland na nagkita sila ni Nelson. Tama lang ang ginawa mong pagtaboy sa kanya, babe. Saka huwag mo nang isipin ang sasabihin ng mga tao. Ang mahalaga, tayo at ang pagsasama natin. Wala naman akong pakialam sa sasabihin ng iba, babe. Kaso natatakot akong baka mas mapasama pa ako sa mga anak ko. Baka hindi na sila sumama sa akin. Babe, hindi mo naman kailangang alalahanin yan. Lalaki at lalaki ang mga bata. Kusa ka nilang hahanapin pagdating ng panahon. Naging masama ka man sa paningin nila ngayon, tiyak na maghahanap pa rin sila ng nanay balang araw. Sana nga, babe. Sana nga. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano dyan. Ang mabuti pa, doon na muna tayo sa kwarto. Masarap magpalamig doon, lalo na kapag yumayanig ang higaan natin. Tara na sa loob. Magpapawis tayo para hindi ka na mag-overthink pa dyan. Ikaw talaga, babe. Alam mo talagang kahinaan ko. Tara na nga. Yanigin mo nga ang higaan ko, ang buong katawan ko pala. Isang araw, nagising na lamang si Roland na humahapdi ang kanyang pagkalalaki. Sa pagsilip niya dito ay nakita niyang namamagayon at namumula. Sa paika-ikang paglakad, pumasok siya sa banyo para maligo. Babe, ang tagal mo namang maligo dyan. Babe, aray, tulungan mo ako, babe. Ha? Bakit? Ano nangyari? Dali-daling pumasok si Ami sa banyo. Nakita niyang nakahubad si Roland habang sapo-sapo ang pinakamamahal nitong alaga. Babe, ano nangyari dyan? Bakit lumaki yan ng ganyan? Hindi ko nga rin alam, babe. Hindi ko naman natatanda ang kinagat to ng kung anumang insekto. Bigla na lang to na maganang ganito. Ipa-check up na natin yan, babe. Baka na-infection lang yan. Kung saan-saan ka kasi umiihi eh. Matapos maipa-check up, binigyan naman si Roland ng gamot pero mukhang hindi yun tumatalab. Sa patuloy na pagdaan ng mga araw ay mas lalong nagiging mabigat ang problema ng lalaki. Iba't ibang doktor na ang kanilang nilapitan, ngunit hindi nalulunasan ang karamdaman ni Roland. At dahil sa bawat lakad nila ay nangangailangan sila ng pera, naisipan nilang ibenta na lamang ang pwestong karinderya at videokehan. Ang dating matipunong pangangatawan ni Roland ay nangayayat na. Maputla na rin siya at hindi na nakakatulog ng maayos. Babe, itong bahay na lang ang natitira sa atin. Wala na atang pag-asang gumaling pa ako. Palala na ng palala ang sakit at paghihirap na nararamdaman ko. Babe, buti pa siguro kung magpatingin na tayo sa albularyo. Try lang natin. Baka yun ang makapagpagaling dyan sa sakit mo. Babe, iiwanan mo na ba ako? Ano ka ba? Huwag ka nga magsalita ng ganyan, babe. Mahal na mahal kita. Hindi kita iiwan dahil sa may sakit ka lang. Handa akong damayan ka, babe. Nandito lang ako para sa'yo. Baka naman maghanap ka na ng iba kasi hindi ko na naibibigay ang pangangailangan ng katawan mo. Sira ka talaga. Seryoso tayo nag-uusap tapos isisingit mo yung ganyang usapan. Nagpapakatotoo lang ako, babe. Simula nang magkaganito tong alaga ko, half-half na lang tayo. Baka hanapin mo na sa ibang lagi nating ginagawa noon. Tumigil ka nga dyan, babe. Ba't ka ba nag-iisip ng ganyan, ha? Wala ka bang tiwala sa akin?
Kahit ganito lang ako, hindi ko magagawang ipagpalit ka sa iba, okay? Salamat, babe. Akala ko kasi iiwanan mo na ako eh. Isang araw, nagpunta ang dalawa sa isang albularyo. Sinabi ni Roland ang kanyang nararamdaman at sinuri naman siyang mabuti ng matanda. Ilang doktor na ang nilapitan namin pero hindi po talaga nila ako napapagaling. Kung ganon, mukhang ako na makakapagbigay ng sagot sa tanong mo kung bakit mo nakuha ang sakit na ito, Roland. Talaga po, kung ganon sabihin niyo na po, binarang ka. Isang taong may malaking galit sa iyo ang gumawa nito. Malulunasan niyo pa po ba ito? Malulunasan ka lang kung ang mismong mambabarang ang babawi ng sumpang ibinigay niya sa iyo. Sino po bang mambabarang na yon? Hindi ko rin masasabi kung sino. Basta ang alam ko lang, merong tao na may malaking galit sa iyo. Nang sila ay makauwi, nag-usap ang dalawa kung sino ang maaaring gumawa nito kay Roland. Hindi kaya si Nelson ang may gawa nito sa iyo, babe? Bakit? Mambabarang ba yung ex mo? Nung araw kasi na nagkita kami, narinig ko pang pagsigaw niya tungkol sa barang. Hindi ko nga lang binigyang pansin kasi nagmamadali na akong magsumbong sa iyo noon. Kung ganun, dapat pala kausapin natin siya para mabawi na niya yung barang. Hirap na ako sa kalagayan kong to, babe. Ako nang bahalang kumausap sa kanya, babe. Magmamakaawa ako sa kanya para lubayan ka na niya. Nang araw ding yun, pinuntahan ni Amy si Nelson na nasa kabilang lunsod lamang. Malakas ang loob ng babae dahil handa siyang gawin ang lahat para mapagaling ang bagong kinakasama. Malayo pa lamang ay natatanaw na ni Dino ang isang pamilyar na muka. Nakakuyom ang kanyang kamay na sumusulyap sa papalapit na ina. Dino, anak, ang laki mo na. Miss na miss ka na ni nanay. Akmang yayakapin niya na sana si Dino nang bigla itong lumayo sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Anong kailangan mo? Anak, nasaan ang kapatid mo? Miss na miss ko na kayo mga anak ko. Matagal nang patay ang nanay namin. Hindi kita kilala. Yan bang itinuro sa inyo ng tatay mo, Dino? Ang isiping patay na ako? Anak, mahal na mahal ko kayong dalawa ng kapatid mo. Kung mahal mo kami, hindi mo kami iniwan. Si tatay lang ang nagmamahal sa amin. Si tatay lang. Biglang tumakbo si Dino at pumasok sa loob ng kanilang bahay. Dino, umiyak ka ba, anak? Sino umaway sa'yo? Wala po, tay. Napuwing lang po ako. Panay naman ang lingon ni Dino sa labas na ipinagtataka ni Nelson kung bakit. Naisipan niyang sumilip doon at nakita niya si Amy. Amy? Nelson, kailangan nating mag-usap. Tungkol saan? Tungkol sa ginawa mong pambabarang kay Roland. Pambabarang? Huwag ka na magmaang-maangan pa, Nelson. Alam kong ikaw may gawa nun. Sinabi mo yun sa akin, di ba? Sinigaw mo pang ipapabarang mo kami, kaya huwag ka na magkaila. Teka lang, anong klaseng paratang naman yan? Hindi porket nasabi ko yun, ako na kaagad ang pagbibintangan mo sa nangyayari sa kinakasama mo. Hindi ako ganong klaseng tao, Amy. Anong hindi? Binarang mo na nga siya, magde-deny ka pa? Please lang, Nelson. Handa akong gawin ang lahat, gumaling lang si Roland. Naaawa na ako sa kalagayan ng lalaking pinakamamahal ko. Alam mo, akala ko, hindi na ako masasaktan. Pero, alam mo bang kapag naririnig kong sinasabi mong mahal mo siya, naaapektuhan pa rin ako? Hindi na ba natin maaayos ang relasyon natin, Amy? Nelson, patawarin mo sana ako sa lahat-lahat. Maski ako sa sarili ko, hindi ako makapaniwalang kaya kitang ipagpalit sa iba. Pero nagawa ko na, Nelson. At mahal na mahal ko si Roland. Ay, hindi ko alam kung kailan maghihilom tong puso kong nasugatan mo ng sobra. Pero sumusumpa akong wala akong ginagawang masama sa inyo, lalong-lalo na sa bago mo. Oo, nasabi kong ipapabarang ko kayo pero hanggang salita lang yun. Nakainom ako nun, kaya kung ano-ano na lang ang lumalabas sa bibig ko. Nagmamakaawa ako sa iyo, Nelson, please. Bawiin mo ng barang kay Roland. Sobrang nahihirapan na siya. Ayokong nakikita siyang araw-araw na dumadaing sa sakit. Ilang ulit ko bang sasabihin na hindi akong bumarang sa kanya? Oo, nakapagbitaw ako ng masasakit na salita sa iyo, pero hindi ko kayang gawin yan sa isang tao, Amy. Kahit ganito lang ako, mahirap,
isang kahig, isang tuka, pero may takot pa rin ako sa Diyos. Takot akong gumawa ng kasalanan. Bakit ba ayaw mong aminin, ha, Nelson? Ikaw lang naman na may galit kay Roland, ha? Itong tandaan mo, pag may nangyari masama sa kanya, babalikan kita at hindi kita mapapatawad. Nanlilisik ang mga mata ni Ami habang dinuduro si Nelson. Galit na galit siya rito dahil hindi umaamin sa kanyang mga inaakusa. Ganun mo ba siya kamahal? Kaya mo siyang ipaglaban kahit mali ang inaakala ninyo? Kaya ko mamatay para sa kanya, Nelson. At kung mawala man siya dahil sa pambabarang mo, hindi ako babalik sa isang walang diskarte sa buhay na gaya mo. Halos paulit-ulit na nadurog ang puso ni Nelson sa mga sinabing yon ni Ami. Tanggap niya ng hiwalay na sila, pero ang yurakan nito ang pagkatao niya ay labis niyang dinamdam. Ang liit pala talaga ng tingin mo sa akin. Parang hindi ka naging masaya sa piling ko, ah. Akala ko masaya na ako sa iyo noon, pero nagkamali pala ako. Dahil nagising na ako sa katotohanan. Kailanman ay hindi ako aahon sa hirap kung ikaw ang kasama ko. Itong tandaan mo, Nelson. Babawiin ko mga bata sa ayaw at sa gusto mo. Hindi ko naman sila ipinagkakait sa'yo, pero hindi ako papayag na basta-basta mo na lang sila kunin. Hindi ko naman sila tinuruan na masuklam sa'yo dahil ikaw pa rin ang kanilang ina. Ganun ba? Kaya ba sinabi ni Dino na patay na ang nanay nila at hindi niya ako kilala? Hindi makapaniwala si Nelson sa kanyang mga narinig. Kailanman ay hindi niya tinuruan si Dino na mamuhi sa kanyang ina. Napalingon na lang siya sa loob ng bahay at doon ay nakita niya ang kanyang anak. Nakamasid sa kanilang mag-asawa. Ano? Hindi ka makasagot? Kasi sinungaling ka. Pero hindi ako susuko. Mapapasakin din ang mga anak ko. At ikaw, magdurusa ka sa impyerno dahil sa ginawa mo kay Roland. Nang umalis si Ami, saka pa lamang pinakawalan ni Nelson ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ang hirap. Pero mahal pa rin kita. Mahal na mahal pa rin kita. Tay, huwag mong iyakan ng babaeng yon. Hindi siya karapat-dapat sa luha mo. Anak, 8 taong gulang ka pa lang pero para ka nang matanda kung magsalita. Pero hindi mo kailangang gayahin ng nanay mo. Kahit ipinagpalit niya tayo sa ibang lalaki, nanay mo pa rin siya na kailangan mong irespeto. Wala na po ako nanay. Para sa akin, patay na siya. Tatay na lang at kapatid ang meron ako, tay. Tayong 3 na lang ang magkakakampi. Samantala, galit na umuwi si Ami sa bahay nila ni Roland. Subalit halos mapalundag na lang siya sa gulat nang makita ang lalaki na namimilipit sa sakit na halos magpagulong-gulong na sa sahig. Babe, ano nangyayari sa'yo? Diyos ko, babe! Biglang tumuwid ang katawan ni Roland, namulagat ang kanyang mga mata at naghahabol ng hininga. Babe, sagutin mo naman ako. Ano nangyayari sa'yo? Ang pagkikisay ni Roland ang mas lalong nagpataranta sa babae, hanggang sa nakita na lamang niyang may dumaloy na manilaw-nilaw na likido sa lapag malapit sa puwitan ng lalaki. Nakasuot ng malaking t-shirt si Roland na umaabot sa kanyang tuhod para matabunan ang pagkalalaki nito. Dahan-dahan yung itinaas ni Ami at halos bumaliktad ang kanyang sikmura nang makitang pumutok yun at patuloy na lumalabas doon ang mabaho at nakakadiring likido. Patuloy pa rin ang pagkikisay at paghabol ng hininga ni Roland. Umabot yun ng ilang minuto bago tuluyang nalagutan ng hininga. Babe! Huwag mo akong iwan, babe! Niyuyugyug ni Ami ang lalaki pero hindi na yun gumagalaw. Nang mapadako ang tingin niya sa pumutok na pag-aari nito, nakita niya ang paglabas ng ilang maliliit na patay na insekto. Hayop ka, Nelson! Tinuluyan mo na si Roland! Hayop ka!
Dahil naubos na ang kanilang ipon sa pagpapagamot ni Roland, ang bahay na lang ang ibinenta ni Ami para maipalibing ang lalaki. Sa mismong araw ng libing ni Roland, napansin niya ang isang babaeng nakapula na may bitbit na isang tangkay na pulang rosas. Lumapit yun sa kanya na seryoso ang ekspresyon ng muka. Hindi ako nandito para makiramay. Nandito ako para ipaalam sa'yo na isang manlolokay ang Roland na yan. Ang kapal naman ng pagmumukha niyong dalawa at kayo pang nakinabang sa mga pinaghirapan ko sa ibang bansa. Anong ibig mong sabihin? Ang lahat ng pinakinabangan niyo ay akin. Ang bahay, ang vulcanizing shop, at ang karinderya, pati na rin ang videokehan. Ang lahat ng yon ay galing sa dugot pawis ko bilang isang OFW. Anong? Miss, nagkakamali ka yata. Pera kong ginamit para maipundar namin ang mga yon. Talaga ba? Para sabihin ko sa'yo, 3 taon kami magkarelasyon ni Roland. Tawag at text lang ang communication namin. Dati ko siyang kaklase sa high school at ang gaga kong puso, pumayag naman na paikutin niya. Lagi ako nagpapadala ng pera sa kanya, buwan-buwan, para sa future namin kuno. Pero nalaman ko na lang na ikaw na pala ang ibinahay niya. Pues hindi ako makakapayag na maging masaya siya sa iba. Ginamit niya lamang ako, ang pera ko. Ang dapat sa kanya'y mamatay, sa pamamagitan ng sakit na hindi kayang lunasan ng mga doktor. Hindi ako makakapayag na hindi makaganti sa isang manlolokong kagaya niya. Umalingaw-ngaw sa pandinig ni Ami ang lahat ng isiniwalat ng babae. Kung ganoon, niloko lang din siya ni Roland at may ginagatasan pala ito na ibang babae. At napagtanto niya, hindi pala si Nelson ang may gawa ng pambabarang sa kanyang kinakasama. Makalipas ang 1 buwan, binisita ni Ami si Nelson at ang mga bata. Naggulat naman si Nelson sa pagdating ng dati niyang asawa. Nelson, patawarin mo sana ako sa lahat ng mga nagawa ko. Walang-wala na ako ngayon. Hindi ko alam kung saan ako pupulutin. Iniwan na ako ni Roland. Patay na siya. Lahat ng ipon ko naubos na. Kayo na lang ang natitira kong pamilya. Kayo ng mga bata. Hindi alam ni Nelson ang kanyang sasabihin. Nagtatalo ang kanyang puso at isipan. Malaking kasalanan ko sa'yo. Pinagbintangan kita. Minaliit at nasaktan, pero pangako, babawi ako. Tanggapin mo lang akong muli sa buhay mo, Nelson. Wala na akong ibang malalapitan pa. Ami, mahal pa rin kita. Ang pagmamahal na yon ang naging dahilan kung bakit kita pinakawalan noon para maging masaya ka sa iba. Oo, nasaktan mo ako ng labis-labis, pero napatawad na kita. Talaga ba? Salamat, Nelson. Salamat. Pero napag-isip-isip ko, kailangan ko ring mahalin ang sarili ko. Sa kabila ng mga nangyari, naging matatag ako para sa mga anak natin. Tutulungan kitang makabangon, pero ang relasyon natin hanggang sa pagkakaibigan na lang. Akala ko ba mahal mo ako? Oo nga, mahal kita. Pero mas mahal ko ng sarili ko, Ami. Sana makatagpo ka ng taong tunay na magmamahal sa'yo. Yung taong tunay na magpapaligaya sa'yo. Ngayon kasi, mas priority ko na ang mga anak ko eh. At mas masaya na ako na sila na lang ang iniintindi ko. Luhaang umalis si Ami sa harapan ni Nelson. Nagsisisi at nangangako sa sarili na babawi sa kanyang mga anak. Napagtanto niya na ang dating Nelson na walang diskarte sa buhay, mahirap, mahina at minaliit niya ay naging isang matibay na tao. Dahil na rin sa mga pagkakamali na siya ang gumawa. Nagsisisi man ay wala na siyang magagawa pa para baguhin ang nakaraan. Umaasa na lamang siya na balang araw ay muling papabor sa kanya ang tadhana at manunumbalik ang pagmamahal ng kanyang mga anak. Yon! Isa na naman pong malupit na kwento mula kay Enteng.
Marami po tayong utang na shout out, kaya babawi na tayo ngayon. Happy Monday po para sa inyong lahat. Simulan na po natin. Hi po kay Maria Ginabo. Hello kay Angelina Ignacio, kay Ami Viray, kay Neftali Miro, kay Yash Abdul. Hello po kay Rosalina Bogayong, kay Finky Rusi 14. Hi kay Billy Ray, Jenny May, Ray Buendia, Mirna Lampasa, Meng Paraton, Marie, Michael at Uncle Dayong from Lucy Buendia. Hi po kay Berzay Kuna. Hello kay Mirasol Masuher, kay Janet Cisneros, kay Marjorie De Quilla. Hello po kay Sheila, Cheryl at Liza Agado, kay Mary Grace Grefalja. Shout out kay Edgardo Fontanilla, kay Adi Larico, kay Ami Viray, kay Andrea Gape from Renerio Gape. Hello po kay Elvira Fremista, kay Jade Guevara. Hi kay Dimples Yumi, kay Mel, kay Arlene Torquiza, kay Aditha Alegre, kay Emily Cosino. Hi kay Cataleja Soto, kay Annelie Gapol, kay Asodi Sencerila. Hi kay Vampirang si I Love Traveled. Hello din po kay Frederick Ganagana, Leonora Consensino, Maria Katrina Manyakap. Hello po kay Connie, kay Cat Burglar Cutie, kay Lydia Lopez, kay Gold Sunshine. Hello kay Rose Dioso, kay Irma Umali, kay Simply Mixed Video, kay Teresita Reyes, Roxanne Gaudicos, Thelma Salazar, kay Juvilin Camacho, kay Hannah Maylin Sesgundo. Hi kay Rowena Enriquez, kay Gemma de Ocampo, kay Noemi Garcia Pabunan. Hello kay Desiree de los Santos, kay Janice Tamagos, kay Amyong. Shout out kay Lord Jared Andrew Ero. Hi kay Mr. Green, kay Lynette Reparado, Elizabeth Sune. Hi din po kay Jeneline Mixed Vlog, kay Pasita Ero, sa Usman Abregana Amuale family from Norsen TV. Hi po kay Nenita Fajardo. Hi kay Kurt Simbahon, kay Malu Hapin, kay Lourdes Buenaventura, kay Minerva Concepcion. Shout out kay Chris Alcantara, kay Annalisa Malatbalat, kay J. Chris, kay Susana Llobrera, kay Conchita. Hello po kay Carmi Kayabyab, kay Mira from Batangas, kay Liza Agodo, kay Normita Legaspi, kay Ella Heda, Dancy Grace Hombre Bueno. Hi kay Belen Malbas, kay Makoy Mayo, kay Nora Flestado, kay Michi de los Reyes, kay Emma Dumato, Josie Aniban. Hello po kay Elena Ondong, kay Arnel Claridad, kay Miss Maura Crisgel Mamado, Roslyn Jimenez, Aneng Juarez. Hello po sa Galedo family from Rai. Hi kay Brian Ramil, kay Sheena Enriquez, kay Joe Linda Alba. Hi kay Yani, kay Analie Baliega, kay Baga Foro Nene, kay Inday Besel TV. Shout out kay Corazon Cacalda, kay Maymegs, kay Manisan Mamot Mapadtaya. Hello din po kay Ruby Rose, Marish Tianzon, kay Josefina Felias, kay Rizal Rotoni at sa Balingit family. Hello po kay Abel Hipolito, kay Rioxan Gaudicos. Hello kay Nika Miguel sa Dordas family from Patrick Dordas, kay Frederick Ganagana, kay Betty Velasco, kay Sara May, kay Jeme Jane Gaugano. Hi kay Mikasa RG. Hello din po kay Hazel Alcontin, kay Mananahi ng RGW Garments. Hello po kay Honey Austria, Vicky Abut, Jessica Rojas, Isabel Vidal, Benny Ocampo. Hi kay Christy Gaitan, kay Pureza Tagiwalo, kay Alma Naong, kay Emma Robles. Hello po kay Cesan de la Cruz, kay Annie Plaza, kay Cliven Dubalan, kay Jonaline Nurbina, kay Nenita Lozada, sa Briones at sa Belia family from kay Zenny. Hi po kay Karen Pastoral, kay Virginia Pontillas,
Shout out kay Leslie May Joven, kay Zara Gonzalez, kay Rose Ann Rama, Vilma Bautista, Elaine Cargente, Carmel Monares, Maura 620, hello po kay Emelita, kay Cyrus Lago, kay Doris Estander, hi po sa Garmay at Guagano family from Gemma Jane Guagano, kay Lurima Martelino, hello po kay Leonardo Agbayani Jr., kay Michi Ito, kay Virginia Pasqua, hi po kay Filipina Palsario, kay Daiben, kay Zel A. Tapales, hi kay Alberto Gilhang, kay Jezreel Cruz, kay Tess Gutierrez from Re Basil, sa mga taga Laguna from Elizabeth Sune, hi po kay Wanda Villarino, kay Chloe Abalos, kay Lent TV 2, kay Jaylee KB Parazo from Ashley Bawis, kay Cristina Santiago Peñaloza, kay Elizabeth Andal, kay Joy Joy Yatutab, hi po kay Aileen, kay Kurt Mina, kay Bicolanang Magayon, kay Mia Tabayan Tayaban, hi kay Tats, kay Reden Orio, Briton Orio, Renz Orio ng Western Australia from Orio, Aguila. Hi po kay Ni Alforte, hi Ni. Hi kay Christy Mapili, kay My Favorite Song Collection. Hi din po kay Lauren Killing Opanda, kay May Espiritu, Park Sung Hee, kay Natividad Magtira, kay Celia Tolentino, kay Vivian Asi, kay Arcel Elegores, kay Ping Dauko, kay Catherine Miraflor, Chris Lawrence Villanueva, Monica Nieves, Carmen Rafael, Marilu Seta Patma, Jeneline from Teresita Perez. Hi po kay Nancy Jang. Hi din po kay Chabilita, kay Kim Aquino, kay Lynn Tots, kay Nestor Otida, Ruth Ann Migano, Jean BTS, Abigail Garcia, hi po kay Bisdak, at syempre kay Igerus Paduga. Whoo! Yan pong mga hindi natin nabanggit. Meron pa po tayo bukas, Martes. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Ente.